So yun naputol tayo dun sa food trip vlog di ba? Yeah. So napakaganda rin sinabi mo sa constructive criticism pati yung kay Josh na dapat may ganitong way Pag malaki ka na as a content creator, di ba? May ano ka, may follow-up ka. May- Pag malaki ka na, Para guarded. nalilimutan pag malaki ka na, natatanong pag malaki ka na, as a content creator. Hindi, malaki Tangina talaga, kasi, hindi mataba. Yun talaga, plus size siya. Kaya nga Yobob pangalan niya Oo, Alam niya rin pala, aminado siya. Baka sabihin na, pinapatch-shame nyo. Yobob na nga yung pangalan niya. Kumbaga, aware siya na mataba siya. Pero wag niyong gagayahin yung ganong kalaki ng katawan niya. Oo, delikado. Baka akala niyo maganda yan. Wag niyo siyang tularan sa laki ng katawan niya. May hirapan kayo niyan, pare. Hirap Health-wise tsaka real life-wise. Pare, kahit maglakad yun, hirap yun, bro. Hirap. Di ba? So, hindi okay para sa akin yung mga ganun. I think kung ganong kalaki ka, it's hard to be happy. Di ba? Ang hirap maging masaya nun sa sarili, tol. Kahit anong pilit nila sabihin nila, I'm happy, I'm contented with myself. Hindi, may mga bagay na hindi ka magawa. Alam mo. Di ba? Sobrang hirap niyan. Saka, unhealthy yan sa puso mo. Masyadong malaki yung katawan mo. Sobrang laki mo, di ba? Importante, exercise talaga. Marami, bro. May napapanood ako mga food vlogger, mga mukbanger pa. Malalakas kumain, bro. Pero before sila mag-shoot ng mukbang nila, lagi nilang sinasabi na, I just got from the gym. So, tapos sabihin pa nila, ito fasting. Kakagaling ko lang mag-fasting. Ito yung first meal of the day ko. Balance eh. Tsaka Pwede pa yun, bro. Hindi ko na i-drop name, pre. Hindi ko na i-drop name. Pero may mga ganun talaga nakakilala tayo na, puta, alam mo ginagawa nila? Pagkakain, puta, sinusundot nila lalamunan. Isusuka nila lahat yung pre. Ay, ganun. Talaga? Oo. Hindi na natin i-drop name. Kako masama yun, pre. Ayun, ginagawa nila eh. Sisira yung ano mo dun. Sinusundot nila yung lalamunan. Para Isusuka nila. maluwa lang din nila. Pati nga yung sinabi ni Josh, kaya nga tinanong ko kung okay ba yun? Yung after gym, fasting, bibigla ka ng malaki. Alam ko, hindi rin pwede yun I'm not sure. Pero para sa akin, parang okay lang din. Okay lang din. Big meal, pero yung sa kanila kasi super, super duper big meal. Di ba parang, direct, di ba parang, alam ko lang parang di yata yun, after fasting, bigla kang kakain ng sobrang daming meal. May method kasi yung fasting na, alam ba, ano ba yun? 12-8 ba yun? 12 hours kang hindi kakain. 8 hours kang kakain. Parang ganon. So, Bomba naman. bomba. So, siguro ganon yung method. May mga ganon. Di ako sure, correct me if I'm wrong sa comment. May ganong method eh. So, siguro ganon yung ginagawa nila para hindi masama yung effect sa kanila. Kasi may ganon eh, yung mas malaki yung oras ng fasting tapos parang 2 hours lang yung kain. Yun na ata yung mabigat. Yun ata yung masama. Yung pinaka-ano. Kasi parang sobrang laki ng oras nang hindi mo kinain. Yun ata 12 hours, 8 hours, parang ganun. So, di ko sure basta may ganung method. Baka ganun. Matik may magko-comment dyan. Putang ina nyo, ba't nasa nutrition usapan kayo? Sino ba kayo? O sige, ako personal, pinapanood ko sa mga ganyan, si Smart Fit, follow nyo. Ay, okay din Ayun, yan, tol. panoorin nyo si Smart Fit. Kung gusto nyo talaga ng credible na ganito kami, napag-usapan lang naman namin, di ba? O sige, wag tayo dun sa usapang pagkain kasi hindi pa naman kami ganun ka-fit talaga eh. O, usapan tamod tayo, usapan Hindi pa rin tamod. nasa balance tayo, tol. Yeah. Nasa balance kami, may tsura, Aray ko! saktong fit. Hindi, usapan tamod tayo. Tayo nagko-comment pre, usapan tamod. Yung semen retention type shit daw. Yung, okay. No fap. Ang pinakamatagal na nagawa ko noon, parang 5 months yata, 6 Hindi ka months. nilabasan ng 5 months. Hindi rin ako nakipag-sex. Regardless yun, kung sex o jackal. Hindi ako nakipag-sex, hindi ako Basta di ka nakipag-jackal. nilabasan ng 5 months. 6 months, 5 months, parang Anong ganun. nangyari? Anong positive na nangyari? Mas magaan. Una sa exercise, mararamdaman mo mas marami kang energy. Alright. Sa basketball, mas tumaas yung talon ko ng konti. No? Dumatakbo ako nun, pare. Aray Oo, may video ako na in-upload sa TikTok. Madang ako, pare. May dyan, may movement dyan na gawa ko na rin ng content yan sa YouTube. No? Yung NoFap movement. Ginawa yun sa Western country kasi nga, dahil nga yung porn addiction, Yeah. nagiging grabe na sa Western country. So may mga Puta, no? katulad natin na gumawa movement na NoFap movement, teaching guys na kung ano yung benefit ng hindi masturbate at yung kumbaga yung side effect ng porn addiction. Yeah. So, Pare, sobrang grabe nga raw yung addiction sa porn addiction, yung bad side na yun na ibibigay, no? pare, relationship wise, may side effect siya pagka addict ka sa porn.
nakikita mo na. Kasi pag porn, pare, di ba nakikita ninyo sa porn, may acting, yung babae, parang gustong-gusto niya nung Sabit na sabit tarugo agad. mo, di ba? Pag na-addict ka dyan, yan yung makikita mo sa babae mo. Kaya nga pag ang equivalent sa atin, sa equivalent ng body count ng babae sa lalaki, di ba body count ng babae is pag wala na siyang ability to mate or yung, tawag mo? Yung tama. Ano Pair sinabi band, mo? yung pair band pair pag bonding. mataas yung body count ng babae. Sa lalaki naman, pag may porn addiction ka, yung pair band naman ang may tama sa atin. No? So, isa rin kayang reason yun kung ba't maraming fucked up na relationship nowadays because of porn? What do you think? Pwede, di ba? Oo, totoo, bro. Connected eh. Totoo. Kasi, yun nga, kumbaga, hinahanap nila sa mga partner nila yung submissive na napapanood nila sa porn, which is, hindi nga totoo yun. Yun, acting yun eh. Yep. Diba? So, Actually, kasalanan din kasi ng kasalanan ng babae sa totoo lang. Misogynist? Kung bakit nagkaroon ng ganyan, mga porn addiction, kung bakit naging malaswa yung utak ng mga lalaki ngayon, kasalanan ng mga babae, pre. Tangina ginawa nilang accessible sa masa yung katawan nila eh. Ngayon, actually kahit hindi nga porn site eh. TikTok lang, pre. sa TikTok. Di ba? Isipin mo, yung babae nakapambahay, ibig sabihin, pag nakapambahay ka, hindi mo susuotin sa labas yun kasi alam mong pambahay lang yun. Pero ngayon, mapapanood mo yung mga babae, nakapambahay, nagsasasayaw. Sobrang laswa ng itsura. Pero there's a two types of the coin, two sides of the coin in that opinion. Kasi parang hinainang kita ng adobo, ba't mo kinain? Sino tumutok ng baril sa'yo para kainin? Hindi nga, ang problema nga dun, pre, hindi lahat ng lalaki sapat yung intellect para i-process yun. Like for example, yung mga addict manyakis nga. Kaya nga, wala akong ibang ginawa kundi suplain yung mga nagtuthirst trap, pre. Kasi delikado. Okay lang sa akin pag nakita ko nagtuthirst trap ka pero nakasasakyan ka, big time ka, may service ka. Pero pag yung puta nagtuthirst trap ka tapos nakita kita nagko-commute ka lang, delikado. Sila yung mga compromise nun. Safety nila yung mga compromise nun. Tapos magagalit sila. Kahit ito ipopost nila, di ba? Kunyari, sa jeep, sa bus, putang ina, may naglabas ng titi. Okay, pinagtikulan sila ng kung sinong igang doon. Kahit i-post nyo yun, kahit 2 dangkal yung ilagay nyong caption doon, walang awareness, walang realizations, walang nangyari, walang silbi yun, pre. Kasi nga kami, like for example kami, ni isa dito sa amin, dito sa loob ng kwarto, walang gagawa nun. Kasi yung intellectual namin, sapat, kumbaga, hindi namin gagawin yun. Alam namin, mali yun. Mortal sin yun. Kuya, ngayon, yung mga low... naglalabas sa titi dito. yung mga low IQ gagawa nun, pre. Tangina, low IQ na nga sila eh. Isipin nyo, low IQ na sila. Pinagtikulan nila kayo sa bus or sa jeep. Ganun nakababa yung utak nila. Tapos sa palagay nyo, mag-i-scroll pa sa Facebook yun hanggang sa makita nila yung post nyo for awareness. Para hindi na ulitin. Yes. Hindi nga sila tinabla ng 3 p.m. na pagdarasal sa ABS-CBN eh. Ay, posible hindi nila nadaanan dati yun. Diba? Agree ako doon sa Ang point ano na yun. dyan, Na parang, tangina ang solusyon dyan, pre, kung gusto nyong mawala talaga yung mga low IQ na lalaking gano'n, dinidelete yun, Control-Alt-Delete yun. Pag may ginawang gano'n, nakarumal-dumal, hindi nyo i-educate nyo kasi ang error ay nasa mind nyo, kulang kayo sa ang knowledge. problema pa nga sa mga to, I agree dun sa message mo. Kasi pero totoo rin yun na mayroon talagang, may fault din tayo dun eh. Yep. At may fault din talaga yung babae dun. Puta, nakalimutan ko tuloy yung point ko. Wala tayong fault doon kasi tayo mga lalaki, pag nakita tayo doon, bubugbugin natin, makikasuntok tayo doon. Hindi, ang point ni Josh ang point yung ko dun yung bro, yung pagdating kasi sa porn addiction. Yeah. Kaya kasi may porn industry, dahil alam ng porn industry na may mga customer. Consumers. Yun nga, yung mga low IQ nga yun. Hindi, meron din namang mga matitino na pero addict pa rin, hindi sila ganyan. Pero pagdating sa porn, nood sila ng nood, tikol sila ng tikol. Ganun. May mga ganun. Totoo yan, Tal. Pero yung mga ganyan na katulad mo, extreme yun. Parang mga exhibitionist yun, yung mga nagtitikol sa harapan ng babae. Hindi Anong sila... katulad mo? Anong mga katulad mo? Hindi, katulad ng sinabi mo. Okay. Yung sinabi mo. Okay. Putangin na mga katulad mo na nagtitikol. Puta na ano ako dun, ha? Paskong-Pasko naman. Okay. Hindi ganun man sa bas, di ba? Katulad na sinabi mo. Pasko naman. Word. Oo, gago. Si ate, Paskong-Pasko naman. Namula ako dun, ah. Awi ko pa Hindi, nalaman katulad ni ng sinabi mo, pare, mga, yun yung ano, kumbaga, Nalaman ni Josh. tangin na. Hindi, tangin na. Okay. Hindi ganun siya to, gag. Hindi, yun nga yung sinasabi niya to, Yan. extreme yun, pare. Yeah. Mga exhibitionist yun. Kumbaga yung
yung may porn addiction, di ba? Merong porn addiction, meron yun yung level 10 na, yung mga exhibitionist na hindi na sapat sa kanila yung pinapanood nila. Na-execute yung napanood mo. Na-execute na, bro. Ganun Tangina yun. yun, sure may napanood na porn sa Japanese yun sa bus, di ba? Kuya, may gamas titi dito. Kasi nasa bus lang siya. Nilabas niya yung titi niya. Sa tingin niya. Oo, yun. Yan. Di ba? Akala nila totoo yun. Akala nila pwede mangyari yun. Di ba? Yung may babaeng chicks na nakaganon sa Kasi sa Japanese. porn pare, ito may napanood ako dati na... Ang gagaling kasi gumawa ng porn nito mga Hapon eh. Tang ina nyo, bahay ko to, gago. Dito tayo nagpa-podcast, nire-racist mo ako. Tang ina nyo, ha. Patayin! Di, Hapon Nag-going siya, back, Hapon. pare. May napanood ako nun, tol, sa bus. Na, Sa hapon bus? nga. Porn? Sa bus? Oo, sa hapon nga, Yeah, pare. yeah. Yung parang kikis-kisan sila. So, tama yung sinabi ni Josh, akala niya siguro po nagagana sa Pinas yun, gaganunin mo sa titi. Kala papayag, di ba? Oo na, okay lang. Parang, gaganunin ka pa, hindi. Hindi, walang ganun. Yun nga, pre. Di ba? Kulong. Mga exhibitionist yun. Meron pa nga bro, napanood ko sa TikTok at China naman to. Babae na leggings. Talagang malaki yung puwet niya. Sa CCTV yung view eh. Tapos nakapanood mo yon? Parang lang siya, parang dinrap bayan lang siya, ginanon siya, pinutukan siya, tapos tumakbo lang. Nagulat yung babae kung ano yung... Putan, ni-rock shot. Parang Oo. SF yun ha. Ni-rock shot ang bilis. Dinrap bayan eh, puta. Nagulat yung bayan, ano yung tumulo sa kanya. Inamoy niya naman. Hindi. Putang ina kung inamoy yun. Para sa SF, kung mga nag-SF yan, ni-rock Oo, shot. pare, Ang inimba bilis jump, eh, tol. oh. Tang ina. Oh, di ba? Inimbahan eh. Imagine Tangina, yung mga gago tao naman na yun. yun, pupunta ba ng TikTok yun para sa awareness? Hindi eh. Wala na yun, lost Kaya na nga yun. putang ina niya mga pinagsabi nyo na for awareness, sharing this for awareness. Tangina, hindi nyo kailangan sharing for awareness. Aware kami. Pre, ma-share ko lang Yun ito. nga ang point ko pala. Teka lang, yun yung Sige. point ko pala. Ang lagi nilang sinasabihan, tayo. Putang ina, Di ba? kami, aware Kahit kami. kayo sa amin gumagawa ng video, hindi nga, di ba? Kami nga yung alam namin yung ginagawa namin, di ba? Ano sa atin sila nagtatype? Tangina sa atin nagagalit. Sharing for awareness, aware kami. Yung sinasabi niya to is para maiwasan ninyo yung mga exhibitionist, yung mga talagang maximum of addiction na talaga. Yun ang, kasi hindi nga mag-a-aware Yung yun. mga nang ina nagaganon. Feeling Tapos may nila flash. yata tayo pa yung kalaban ng putang ina. Bobo. Kung kami nga masusunod, putang ina, isisemento sa drum yan. Oo, Ay, yan. Semento sa drum, tapon sa ilog Pasig, Oo, maging coral reef na yun. Hulog sa Mariana Trench. Di ba? Diba? Tangina. Huwag kami sabihan ninyo, alam na namin nga. For awareness. Hindi sabi, victim blaming, victim. Tangina, masalimuot ang Pilipinas, wala kang magagawa. May kukwento ako. Way back 2015, 2013, mga ganun, 14. 13, 14, 15. May computer shop sa amin sa Kogyo, Antipolo. Speaking of Jackal, tangina tong lalaking to, payatot siya na sobrang sagad na payat na nerd. Geek talaga. Pupunta ng computer shop yon tol. Aga kasi nagbubukas sila Ate Tess eh. Sila Kuya Rai, shoutout sa inyo. Alam niyo yan, computer shop niya. 6, 7, bukas na yun tol, yung computer shop doon. Ang aga. So walang naglalaro. Gagawin ng kupal na yun, maglalaro ng 7 a.m. pa. Pupwesto siya doon sa number 10 sa pinakadulo. Dulo. Yan, sa Tago blind spot. Pare, Yan. nanonood ng bold, nagjaja ko lang putang inang yan sa ilalim ng upuan. Isang beses na-actuan ko kasi maaga ako nag-grind nun, nagra-run online ako nun eh, para walang kaagaw sa map. Pare, so maaga rin ako pumunta, nahuli ko siya. Nagalit ka naman. Hindi ko siya pinakailaman. Puta, trip niya yan eh. May, Ano Pinatapos mo siya? may naaamoy ka na lang eh, no? Pinatapos mo? Hindi, nung pagdating ko tol, bigla siya, nataranta siyang ganun, pare. So, tangina, pinagtripan ko na lang siya. Parang, tangina mo, diyan ka pa nagjaja ko. Tapos sinayaan ko na lang, naglaro na ako kasi mag-grind nga ako, pare. Tangina mo ka bang may educate yun? Putang ina, nag-judge ako sa So, ito computer na shop. Gagawa ng paraan yun. Kaya nga, pre. ito nga yung kwento ko, parang tingin ko, na-fucked up na siya kaka-porn niya. So, ang tingin ko, pag nagpo-porn ka nung nagpo-porn every time, na-fucked up na yung utak mo, nagjaja ko lang sila kung saan-saan. Kasi ang ginawa niyang pinaka-worst na dinagukan ko na talaga siya. Dito, umaksyon na ako, pare. Talagang dinagukan ko ng malakas. Kasi bully ako sa shop nila eh. Alam nila kay Ryan, nananapak ako doon, tapos tumatakbo, pre. Alam pag malaki, nung bata pa ako, 13, 14 years old ako noon, sucker punch talaga, makasin lalaki ninyo. Ako noon, malit pa eh. Sinasapak ko sa mukha talaga, May pre. takbo. Oo, kasi malaki eh. Tapos hindi naman na nila ako mahabol kasi mabilis ako eh. Yes, yun, pag alam ko hindi kaya, ba't ako tanga? Ba't ako magpapakatanga, di ba? So going back doon sa nag-judge ako, tangin na may babae doon na naglalaro, may tsura. Taga doon lang din sa amin, hindi naman lagi. Tamang MP3 codes lang siya, download lang siya, music, ganyan. Tangin na pinagjakulan niya sa likod. Utang ina. Nahuli ko isang beses. Nag-yosi ako nun sa labas. Mga 15 ngayon, maaga ako nag-yosi ng pare. Kita ko siya. Ginaganon na sa gilid. Tapos pinutokan niya dito sa may ano. Yun na nga eh. Tapos, may educate mo ba yung pre? Doon ko na siya Yung mga dinagukan. educate yun. Ang ina mo pa. Tapos yun, tinagtatadyakan ko siya doon sa labas ng ano. O, di ba? Kumbaga,
Na-fucked up siya, pre. Na-fucked up siya. Isa daw sa murang edad, uma-action siya pag may nakikita siyang ganun eh. Oo, kasi... Kasi ganun mag-isip ang normal. Oo. Ikaw ba naman, pre, makita mo ganun. yun, isipin mo. Kasi ang time na yun sa atin, ang computer shop is pangalawang bahay mo, pre. Alam mo, Lalo Dati, pag malapit sa inyo. legit. Tol, parang ayaw nyo nga magpatalo pag may pustahan dun. Kasi parang sinasakop nyo kami, ha. Puro putang ina nyo, ha. Home court namin. Oo, kami mga pambato dito, eh. Kinokontak pa kami sa legit. bahay. So, nabuisit ako, no? Kasi parang pangalawang bahay namin to. Tapos, Yeah. tinadyak ako, parang binatuhan talaga. So, ang point ko, every time kasi siya nagpo-porn ko, kasi lagi siyang maaga nandun, eh. Isang beses ko lang siya nahuli, nagjajakol siya, eh. Na-fucked up siya, pre. Kakanood ng porn. Oo, tas siguro may napanood siyang ginagawa, yung gaya ng sabi ni Josh sa bus. Tangina ginawa niya rin, pre. Ang lalahan niya, tol. Ganun Tsaka yan. isa pang ano nun, isa Fucked pang up yung porn, huwag kayong mag-porn, tangina niyo, tol. isa pang punto doon, tignan niyo yung ginawa niya, pre. Nag-take action siya kasi nga aware siya na mali yun. Kumilos siya. Oo, pre. Same thing ako, pag kunyari ako nakasasakyan ako na nakamotor, may nakikita ko tricycle driver or nakamotor, tapos talagang may nakita silang babae, tapos ahabulin ng tingin, tangina binubusinahan ko yun. Kahit tumingin siya, tangina kahit magtingin na kami ng masama, gagano na kami kasi tangina mo, may nang mamanyak ko. Oo. Para mabusinahan ka lang, tangina mo, mali ang ginagawa mo. Talagang, hinahabulan ko, bubusinahan ko talaga malakas yung kahit, ano ba? Ano rin? Tangina manyak ka eh. Ginaganon ko. Akala nila kasi gusto natin yung ganun. Tangina hindi. Yung ganito nga mag-isip ang normal na lalaki. Pag merong babaeng mababastos, ang instinct ng kalalakihan na normal, ang i-depensahan ka, di ba? Legit. Ang turuan ng leksyon yung manyakis. Kaya yung message nyo sa amin, hindi, kaya nga nababad trip kami every time na gumagawa kayo ng mga ganyang message. Hindi dahil victim blaming kami o kinukonsinti namin yung ganun. Mali nga yung binubugahan ninyo ng mga message ninyo. Kami nga yung magtatanggol sa inyo, kaya nga namin to sinasabi sa inyo. Putang inang for Diba? awareness yan. For awareness, 2 dangkal, yung caption, tag list. Tingin nyo, babasahin yun, nagjakol sa jeep. Kaya nga, Taglish, exactly. Ganda ng point mo. Hindi English babasahin pa. yun, putang ina. Pag nakita nung nagjakol sa jeep yun, scroll up lang yun, o kaya stock kanila. Ha? Tabangan ko to sa Yun ang terminal. bullshit, eh, no? Diba, hindi magbabasa Ang gugulo yun. ninyo, Educate ang puta. So, going back ako dun sa sa porn topic and semen retention. No, tama naman si Ato. Puta, hindi nyo mapagsasabihan yan. Ini-English nyo pa. Actually, kahit Tagalogin ninyo, hindi papakialaman ng jacolero yun. Pero ito lang mensahe ko sa mga kalalakihan. Tangina, huwag kayong mag-porn, tol. Pero kung hindi nyo talaga kaya, sobrang addict kayo, at least limitahan nyo man lang. Sige nga, least. ipag-usapan nga natin. Sa tingin ninyo, ano yung dapat nilang gawin bilang lalaki para maiwasan or malimitahan man lang ipanonood nila ng porn? Alisin nyo yung cellphone. Huwag masyadong magbabad ng cellphone. Ako, tol, pag kumakain ako, tangina yung cellphone nasa bulsa or hanggat maaari, andito sa studio, sa working place ko. Pag nasa kwarto, ganun. Hindi ko talaga sinasama yan, tol, pag nasa lamesa ako. Bira nyo makita mag-cellphone sa lamesa. Either pipicturean siguro for my day, for all of us. Pero aside from that, hindi mo mapapa-cellphone sa kainan. Isa na yun siguro, limitahan nyo yung paggamit ng cellphone. Ehersisyo, hindi rin ako nag-cellphone gano'n. So kasi pag nalalayo mo sarili mo sa cellphone, sa internet, mas lalo kang hindi makakaisip na mag-porn. Para sa akin, ha. Totoo Kasi naman. pag ikaw scroll ka ng scroll dyan, nabatuhan ka ng bembangan na issue, kumakalog na dede, puta dun ka matitrigger eh. Diyan maganda ipasok yung point ni Ato eh. Kaya nasisisi niya rin minsan Ay, yung mga oo, kababaihan na tama pala. nagtuthirst trap. Kasi may pag-brainwash sa utak mo na. Brain rot. Ginagawa na nga pre ng babae, makita mo college girl nag-aaral. Mukha naman siyang maayos pero makikita mo siya magsasayaw siya ng malaswa. Tangina, tinakpan yung kilikili, yung bakat ng utong hindi. 'Di ba? Tinakpan yung plate number, putang ina yung susong utong na lang yung nakatago, hindi tinakpan. 'Di ba? Parang nakikita ng mga low IQ na lalaki na, normal yung ginagawa. Kaya, tas thirst trap pa tawag. Nakikita nila, thirst trap tawag. Nantatrap sila ng mga lalaki na uhaw sa katawan nila. Tang inaasan yung logic dun. So, ang pinaka-the best nga sa sinabi mo Huwag is mag-cellphone, maganda rin putulin- sinabi mo. Pero, ang point mo kasi parang tanggalin mo yung supply. Yeah. So, wala magkukonsume. Tama. Yun, Totoo. yun yung punto ni Ato. Tanggalin niyo yung supply, mawala yung consume. Kasi may mga babae Tama, naman na pre. Magagets mo rin sila gawa ng, kagaya nung balik tayo doon sa sinabi ko kanina nung sa first part. Hindi sila meant para magkaroon ng influence at power. Ngayon, hindi nila alam tuloy kung
paano ba tinatrabaho talaga yun? Ano yung mga kailangan mong gawin para makuha yun? Nagkaroon sila ng cheat code. Shortcut yun, pre. Kaya hindi nila aral. Oo, shortcut yun, pre. Puta, magiging malaswalang sila. Million followers sila, pre. Yung lalaki na alam nila paano nag-work yung influence and power, dadaan sa butas ng karayom. Yes. Yun. Totoo yan, Puta totoo na sila, Ilineo, kumain na ng tae sa bowl. Hindi man na-verified yung profile nun para lang mag-trending. Pero yung babae nga, dahil habang nagkakaedad sila, 14, 15, 16, nakikita nila na, sumikat to, wala namang ibang ginawa to, kundi mag-thirst trap Ginagawa na rin nila. Nagkaroon sila ng shortcut, nagkaroon sila ng cheat code para dun sa influence at kapangyarihan na hindi meant na magkaroon sila. Di ba? I Kaya agree. ultimo yung negative na way, hindi sila aware na negative yun. Maling way yun para sumikat. Pero hindi imposible kasi sa kanila na sumikat. May mga babae talaga na naging ambassadress, sumikat talaga, nang hindi nila kailangan maging malaswa. Totoo lang. Get ready with me. Di ba? May mga nag-get ready with me na babae, mga nagmumukbang Hard way kasi. Oo, Alam mo hard naman way. Yeah, totoo. And, Pero at what age kayo na-expose sa porn? And at what age nyo na-realize or dapat ma-realize ng isang lalaki yung semen retention? Paano ulit? again, bigyan mo yung mic. Paano? Anong age kayo na-expose sa porn? And anong age ba dapat na-realize yung semen retention? Kasi ako, kahit sa akin na-realize ko yung almost teenage years patapos na. Pero maganda sana kung halimbawa yung younger generation, alam nila yung semen retention itself. Maaga pa lang. Totoo. Kailan nyo ipa-aware? Sino magpapa-aware? Mm. Kasi nga naman, mas rampant kayo gawa ng TikTok. Oo. Ah. Mas malala nga. Sa akin, nagsimula yan. Ano natin, walang scrolling Walang Wala, scrolling, wala. yes. Nung sa akin, nung panahon na yun, pre, maaga akong na-expose dun sa kalaswaan kasi nga, nagbasor, Anong age? elementary age Jacolero ka na, elementary. Same. Oo, pre, kasi, unang-una, may kalaro ako, na yung kuya niyang pulis, may mga CD, nunod kami. Tang ina mo, Sabay pa nga kami 12 nun in 1, motherfucker. Sabay pa nga kami sasalsal sa lawa nun Tapos nagbasura kasi ako, pre. Maaga akong na-expose kasi may mga jaryong sagad. Kung alam niyo yung jaryong sagad, puta, pag bukas niyo yung centerfold nun, pre, may nakabuka kang pek-pek dun. Pero yung tanong nga ni Direk, yung anong edad ng new wave na lalaki dapat sila maging aware na mahalaga yung semen retention? Magandang tanong yun, pare. Tapos anong edad ng lalaki dapat maging aware sila na yung pagkahumaling sa porn sablay? Oo. Okay, sige, go. Kaya ako para sa Push akin, mo bro, na. yun nga, na-discover ko rin yung ganyang porn. Siyempre, bata, elementary. Unang-una ko nun, pare, anime. Anime, Sailor Moon, Legit, pre. Sailor Moon, Yamete. tsaka Dragon Ball, bro. Ang nangyari pa nun, Tumigas titi mo, supot ka, kasi, no? kasi may boy kami nun sa bahay. Siguro, akala niya wala akong malay, ganyan-ganyan. Umupo lang ako dun sa sopa namin. Nagpi-play anime. Kala niya, i-interpret ko lang as anime. cartoon, Oo. Tapos mamaya-maya, putang ina, siguro ginagawa na siya, nahuli ko lang siya siguro. Yan, umupo na ako agad. Pumasok ako sa isang kwarto, umupo ako sa sopa, nanonood daw, sabi ko, Sailor Moon, Goku, okay, nanonood daw akong ganyan. Mamaya-maya, nararamdaman ko, umaalog yung sopa. Puta, nandun pala sa ilalim, nandun yung boy namin sa ilalim ng upuan, naggagano, no? Kasi nahuli ko ata siya, so nasa climax na, pumunta siya dun sa ilalim ng ano. Tamo, hindi niya hinayaang, hindi, wala makakapigil sa akin. Putang ina, i-educate niyo ba yun? Doon siya pumunta siya doon. Yun na, yun. So sa ano. murang Pero, edad, murang edad na. murang aging edad aware ka. talaga. Kasi, ang sabi nga, based din naman to sa science, ang lalaki, nagiging mas sexually active tayo pagka, ang tawag doon? Bata. Ang tawag doon sa ano, pre? Puberty stage, di ba? Oo, Puberty pagbata. stage. So, 16 to 18, kailangan malaman na ng mga kalalakihan dyan na kailangan merong malaman. side effect Na Yeah. merong side effect at masama ang side effect ng porn. Para, sige, sabihin natin, kasi nga, maintindihan naman natin yung mga kabataan na kailangan din nilang ilabas yun dahil healthy nga daw. Sabi rin naman ng science. So, once a week, okay. Pero kailangan matatak sa isip ninyo na once lagi nyo nang ginagawa yun, mayroong side effect yun. Yeah. Kailangan talaga maparealize at as much as possible, 16 to 18, ma-realize na may masama yan. Okay, gawin mo yan for healthy purposes, for health purposes. Pero, pag na-addict ka dyan, merong side effect. I think, walang problema sa pagjajakol kung malimbawa sobrang limitado lang naman yung pagjajakol mo. I think the big problem here is you watching porn. Ang pinaka-big problem dito is nanonood ka ng putang And inang you use porn. it for entertainment na. So, Yeah. ano ka na nun? Abnormal ka na nun. Kumbaga, yun yung entertainment mo. Ibis na basketball,
imbis na games, imbis na anime, porn ang ano mo. Yes. Para sa akin, sabog ka na. Saka yung pair bonding na binanggit mo nga kanina, mawawasak yun sa'yo kasi nga nakukuha mo na endorphins by watching porn. Ayun, yun Na dapat Mali na nun. pinaghihirapan mo siya at kinukuha mo siya sa individual person. Exactly. So, Yan yung napaka-dangerous ng porn. tangina agree. yan. 100% agree. Isa rin sa mga tinuturo nung... Mo interrupt. Sorry. Hindi. Ano ko lang to, i-double down ko lang yung point ni Let's go. sa daw doon na yung tinuro nga rin to sa NoFap tawag dito, movement, no, na ang panonood nga ng porn in short will make you lazy. Diba? In terms of reaching your goal, getting the girl of your dreams. Kasi nga, imbis na magpalaki ka ng katawan, magpabango ka, mag-hygiene ka, para makuha yung ekop ng babae, igaganon mo na lang. Yes. Kasi Wala na. same endorphins naman. Makukuha mo Yun nga, naman. ang description ng NoFap movement sa masturbate is instant gratification. Again, imbis na paghirapan mo yun, jowl mo na lang, nilalabas mo na. So wala ka na, sasabi, ini-instill mo sa isip mo na, okay na to. Hindi ko na kailangan magbuhat, magpabango, mag-hygiene kasi na-jowl ko na. Happy na ako eh. Happy na ako. Nalabas ko na eh. No? So,